Magandang araw pong muli at sa pagpapatuloy po ng pinag-aaralan na natin na 10 pinakamahalagang bagay na maaari mong sabihin sa saksi ni Jehovah. Ang pangalawa po ay sinabi niya dito, ang New World Translation ay hindi tumpak at nakapagliligaw. So, ito po yung Bible na ginagamit ng mga saksi ni Jehovah. At from Old Testament to New Testament ay in-insert nila ang pangalang Jehovah. Ngayon po, ang Watchtower Society, kiniklaim nila na ang New World Translation ay ang best translation na available ngayon. At ngayon po, ang mga saksi po ay naniniwala na sila lamang ang gumagamit ng tamang pangalan ng Diyos. Kaya naman, sila lamang ang tagasunod o tunay na alagad ng Diyos. Dahilan nga dun sa pagtawag nilang Jehovah. Itinuturo po ng Watchtower Society na ang Diyos Ama o ang Father ay God Almighty at ang Panginoong Jesus ay lesser God lamang siya. So, kapag sinulat yung word na God or Diyos, in small letter lang po. Ngayon, paano po ba natin mapapabulaanan yung ganitong paniniwala nila? Pwede po nating i-cite sa kanila kung ano ba yung comment or yung masasabi ng mga kilalang biblical linguist. Pag sinabi pong biblical linguist, sila po ay dalubwika o dalubhasa na nag-aaral ng patungkol sa Biblia at yung sila po ay may background about Hebrew and Greek. Ngayon, basahin po natin ano ba yung mga komento ng mga biblical linguist na ito patungkol sa New World Translation. So, ayon po kay Dr. Julius Mante, author ng Manual Grammar of the Greek New Testament, ang sabi niya, ito ay a shocking mistranslation. O ibig niya pong sabihin, ito ay maling translation na kagulat-gulat na translation. So, hindi katanggap-tanggap para sa kanya. At ang isa pa po, ayon naman kay British scholar Dr. H.H. Rowley, ang sabi niya, from beginning to end, this volume is a shining example of how the Bible should not be translated. An insult to the Word of God. So, ayon kay Dr. Rowley, ang New World Translation ay insulto sa salita ng Diyos. At ito ay nagpapatunay na ito'y malinaw na maling pagtatranslate o hindi ito ang dapat na pagtatranslate ng Biblia. At para naman po kay Dr. William Barclay, ang sabi niya, a sect which can translate the New Testament like that is intellectually dishonest. So, para po sa kanya, itong sekta po na ito ng saksi ni Jehovah ay kasinungalingan ang translation na meron sila. So, para naman kay Dr. Robert Countless, sabi niya, it must be viewed as a radically biased piece of work. At some point, it is actually dishonest. So, sabi niya po, ang New World Translation ay puro kasinungalingan lamang. So, pwede po nating isite sa mga makakatagpo natin mga saksi ni Jehovah na itong mga biblical linguist na ito yung comment nila patungkol sa Biblia ang ginagamit po nila. But for sure, alam natin na maaari nilang i-deny ito or hindi po nila tayo pakinggan. Kasi nga, para sa kanila, ang makinig sa ibang religion or organization ay galing nga daw sa katuruan ng dyablo. So, to witness with them or para makapag-witness tayo sa saksi ni Jehovah, kailangan mo talaga ng tiyaga kasi hindi naman po nila agad-agad i-absorb yung sasabihin po natin sa kanila. At ngayon po, ito pong mga translator ng New World Translation ay napag-alaman na 5 sa kanila or 4 sa kanila ay walang training patungkol sa Hebrew and Greek. At ang mga translator po na ito ay pwede po natin i-search sa Google. Ito po si Nathan Knorr, Frederick Franz, Albert Schroeder, George Gangas, and Milton
Henschel. So, 4 out of 5 translator napatunayan na sila po ay walang training or wala pong enough knowledge patungkol sa Greek and Hebrew. So, kung hindi po nila alam yung original na salin ng Bible, paano sila nag-come up na i-translate ang Bible? So, dito pa lamang, kung wala silang knowledge about that, hindi sila pwede or hindi sila credible na paniwalaan dahil nga wala silang training sa original na manuskripto. Ngayon, ito po, may kita po natin na ang New World Translation ay nagpabago-bago all through the years. Nung una, sila po ay naniniwala na karapat-dapat pong sambahin ang Panginoong Jesus. So, by 1880, ang sabi po ng Watchtower, to worship Christ in any form cannot be wrong. So, ang pagsamba sa Diyos ay hindi pwedeng magkamali ka. Noong 1892, sinabi rin nila, our Lord Jesus, while on earth, was really worshipped, and properly so. While He was not a God, Jehovah, He was a God. So, para sa kanila, kahit si Jesus ay hindi Diyos, siya pa rin ay talagang sinamba dito sa lupa. Ngayon po, by 1961, sa New World Translation pa rin po, sa Hebreo 1:6, ang sabi po doon, let all God's angel worship Him. So, mismo sa Bible nila, sinasabi na ang mga anghel ng Diyos ay dapat sambahin si Jesus. Pero, by 1971, ay binago po nila ang kanilang Biblia at sinabi nila, let all God's angel do obeisance to Him. So, kung noong 1961, sinabi nila na dapat sambahin si Jesus, by 1971, ang sabi na lamang nila na si Jesus ay dapat igalang ng mga anghel. So, may kita natin na nagkaroon ng changes. Ngayon, paano tayo magwi-witness sa kanila or paano po ba tayo, paano natin ito sasabihin sa kanila na mapaisip sila na mali itong kanilang translation? Pwede nating i-point out sa kanila na noong 1961, sila ay naniniwala na dapat sambahin si Jesus. Pero by year 1971, bakit sila nagbago ng paniniwala? At bakit nila sinabi na sa halip na sambahin si Jesus na mga anghel ay igalang na lamang siya? Kasi kung ang Bible ay nagbabago-bago ng pananaw o ng paniniwala, nagpapakita ito na hindi ito accurate. Kaya nga, maililigaw lamang ng New World Translation ang mga mambabasa nito. Ngayon, meron pa po silang ginawa kung saan talagang totally na bago ang ibig sabihin. Dito po may kita natin sa Colossians chapter 1 verse 16 to 17. Yan, basahin ko po dito sa King James Version. Ang sabi niya, for by Him were all things created, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him and for Him. So, ayon sa King James, all things, sabi niya, lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan ni Jesus. Pero po, sa New World Translation, ay dinagdag nila yung word na other. So, sa New World Translation, ang Colossians 1:16, ang sabi dito, by means of Him, all, open and close, bracket, sabi, all other things were created in the heavens and upon the earth. The things visible and the things invisible, no matter whether they are thrones or lordships or governments or authorities. So, sa New World Translation, dinagdagan po nila ng other. So, nagkaroon na ito ng ibang meaning. Kasi sa original na salin ng Bible, ang sabi, all things, ang lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan ni Jesus. Pero pagdating sa version nila, ang sinasabi nila, may ilang bagay lang na nalikha. Bakit nila dinagdagan ng word na other? Para mapatunayan nila na si Jesus ay lesser God o mababang uri ng Diyos lamang si Jesus.
in short, para mabigyang support nila yung belief nila na si Jesus ay hindi Almighty God. So, isiningit nila yung word na other. Pero ang real meaning ng Colossians 1:16, na sa pamamagitan niya, ang lahat ng bagay ay nalikha. So, kung ang lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan ni Jesus, pinapatunayan na hindi siya lesser God, kundi kagaya ng God the Father, He is Almighty God. Okay, ngayon po, ang Greek word na ginamit po sa all things ay yung word na panta. Means all things at hindi all other things. So, kung babalikan natin ang original na manuscript ng Bible, sinabi dito, all things. At yung New World Translation ay mali po ang kanilang nilagay na other. So, ngayon po, i-compare natin from Old Testament to New Testament. So, buksan po natin, medyo marami po tayong babasahing verses. Sundan niyo po ako. Dito po tayo sa Isaiah chapter 44 verse 24. Ang sabi po rito, ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat na bagay na mag-isang nagladlad ng mga langit, na naglatag ng lupa. Sinong kasama ko? So dito po binabanggit ni Yahweh na siya lamang ang naglikha ng sangkalupaan o ng lahat ng bagay. At sa John 1:3 ay mababasa naman po natin, ito naman po ay tumutukoy sa Panginoong Hesus, lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at kung wala siya, ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. So, kung sa Old Testament, sinasabi ni Yahweh na nilikha niya o siya lamang ang lumikha ng lahat ng bagay. At dito sa New Testament, sa John 1 verse 3, na sinasabi ang lahat ng bagay ay nalikha, at kung wala si Jesus, hindi malilikha ang bagay. Therefore, pinapatunayan ito na si Jesus ay kasama sa naglikha, at kung siya ay naglikha, siya ay Diyos. Amen? Okay, isa pa pong verse. Yung John 1:1 po, para sa mga Jehovah's Witness, kasi ang sabi po doon, sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. So, para sa kanila, yung word na Diyos po doon ay small letter D lang, unlike sa original na sa ginagamit po nating Bible, ito ay capital letter D. Kasi nga po, para sa kanila, ulitin ko po, siya ay lesser God lang. But then, mababasa po natin sa John chapter 8 verse 58 at sa Exodus chapter 3 verse 14 na si Jesus ay sinabi niyang ako'y ako nga, or Jesus is the great I am. Amen. So isa pa po dito sa Zechariah chapter 12. Sundan niyo lang po ako. Zechariah chapter 12 verse 10. Ang sabi po dito, sa gayon, pagtingin nila sa kanilang sinibat, ay tatangisan nila itong parang kaisa-isang anak o anak na panganay. So, meron po dito na tinutukoy na sinibat. At mababasa po natin dito sa Revelation chapter 1, verse 7, kung sino po ba yung sinibat na yun? Natatangisan ng lahat. Ang sabi po dito, pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap, makikita ng lahat, pati ng umulos sa kanyang tagiliran, dahil sa kanya iiyak ang lahat ng lipi sa lupa. Ngayon po, dito sa Revelation chapter 1 verse 7, ang tinutukoy po dito na inulos o sinibat ay walang iba kundi si Jesus. So both sa Zechariah chapter 12 verse 10 at Revelation 1 verse 7, ang tinutukoy na sinibat ay walang iba kundi si Jesus. Amen po. Ngayon, isa pa po. Dito naman po tayo pumunta sa Isaiah chapter 6. Yan, sundan nyo na lamang po yung mga verses na binabasa natin. Yan, Isaiah chapter 6, verses 1 to 5.
Noong taong mamatay si Haring Usyas ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang tronong matayog at mataas, at napuno ang templo ng laylayan ng kanyang damit. Sa itaas niya ay nakatayo ang mga serafin. Bawat isa ay may 6 na pakpak. May 2 nakatakip sa kanyang mukha, may 2 na nakatakip sa kanyang mga paa, at may 2 na naglilipad sa kanya. At tinawag ng isa ang isa at sinabi, "Banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay puno ng kanyang kaluwalhatian, at ang mga pundasyon ng mga pintuan ay nayanig sa tinig ng sumisigaw, at ang bahay ay napuno ng usok. Nang magkagayoy sinabi ko, kahabag-habag ako, ako'y napahamak sapagkat ako'y lalaking may maruruming labi, at ako'y nanirahan sa gitna ng bayan na may maruruming labi, sapagkat nakita ng aking mga mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo." At yan po ay mababasa din natin sa John chapter 12 verse 41. Ano po ang sinasabi niya dyan? Sabi niya po rito, sinabi ito ni Isaiah sapagkat nakita niya kung gaano kadakila si Jesus at nagsalita siya tungkol sa kanya. So, ang binabanggit po sa Isaiah chapter 6, verse 1 to 5, ay yung glory ni Yahweh. At yung glory na yon ay tinukoy din dito sa John 12:41. So, yung glory ni Yahweh at glory ni Jesus ay parehas lang. Kaya naman, pinapatunayan na si Jesus, Diyos siya. Amen po. At ngayon po, so, given from these verses, yan, dito din po sa Ezekiel chapter 43, verse 2, at sa Revelation chapter 1, verse 15, kung saan si Yahweh at si Jesus ay dinescribe bilang na ang boses nila ay kagaya ng rushing waters. So, kung parehas na ginamit ng description from Old Testament kay Yahweh at sa New Testament ay same na description para kay Jesus, pinapatunayan ng Old and New Testament na si Jesus po ay Diyos. At ang last verse po natin ay ito pong Titus 2:13. Sige po, buklatin po natin. Titus chapter 2 verse 13. So ito po ay napag-aralan na rin po natin before. Ang sabi niya po rito, habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ngayon, ang sabi po dito, ang ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. So, kagaya po ng mga iglesia ni Kristo, ang mga saksi ni Jehovah rin po ay naniniwala na yung dakilang Diyos na tinutukoy ay ang God the Father at yung tagapagligtas ay si Jesucristo. But then, kung babalikan nga po natin yung previous topic natin before, na yung tinutukoy na dakilang Diyos at tagapagligtas ay tumutukoy lamang sa iisang noun at yun ay si Jesucristo. Kaya malinaw na sinasabi po dito sa Titus na si Jesus, siya ay dakilang Diyos and at the same time, siya ang tagapagligtas natin. Amen po? Okay, as a summary po ng pinag-aaralan natin ito, ang New World Translation ay hindi tumpak at nakapagliligaw. So, ang mga biblical linguists ay hindi sila umagree or nagbigay sila ng thumbs down or nagbigay sila ng negative comment patungkol sa translation na ginagamit ng mga saksi ni Jehovah. At isa pa po, yung mga translator ng New World Translation ay walang background or not knowledgeable about ay hindi sila tunay na biblical linguist. At the same time, wala po silang training patungkol sa Hebrew and Greek. At next po, ang New World Translation ay nagpabago-bago ng kanilang paniniwala. So, yun nga po, noong una, sinabi nila na dapat sambahin si Jesus, but then nagbago sila ng posisyon. So, inconsistencies, nagpapakita na may mali sa kanilang
interpretation or translation. At ang huli po, ang New World Translation ay consistently ay hindi accurate at walang support na tama or hindi tama ang pagkaka-interpret or translate nila ng Bible dahilan sa yung mga translator nila ay not knowledgeable about the original manuscript. So, from there, bakit ka maniniwala sa tinuturo nila kung sila mismo ay walang sapat na kaalaman sa original na salin ng Biblia? So, importante po na tayo po bilang manggagawa ng Diyos, mapahayag natin sa mga tao kung ano po yung katotohanan. At not only that, para kahit po yung mga saksi ni Jehovah ay matulungan natin na maliwanagan sila kung ano ang tinuturo ng Biblia. So, yun po. Maraming salamat po sa ating pakikinig. Pagpalain po tayo ng Panginoon.